Okay, class. Discuss natin to. Mezzanine floor system shown below is subjected to a superimposed dead load of 5.5 kilopascal and the live load of 6.5 kilopascal. If the floor slab thickness is 150 millimeters and the beam has a given properties, total height is 450 millimeters, base ng web natin is 200 millimeters, yung D natin 400 millimeters o effective depth, D prime natin 50 millimeters. Determine the required steel area for tension bars in the middle of the beam. Determine the required steel area for tension bars in the middle beam. Tapos yung F prime C natin is 35 megapascal, Fy is 276 megapascal. Unit weight of concrete, binigay din 23.8. So isa-isayin natin yung mga key points na binigay ng problem. Sabi, yung superimposed dead load daw, so superimposed, ibig sabihin nakapatong lang ito na dead load. Mula dyan, binanggit ko na rin sa mga past examples natin, na kapag superimpose, asahan mo na kapag binanggit yan, ibibigay sa'yo yung way na pang-compute ng mga self-weight ng structure. So live load, binigay din. Ibinigay sa atin yung slab thickness, 150 mm. Ang goal natin, yung kilopascal na to ay maging kilonewton per meter para maging distributed load. Tapos mula sa slab, makakompute din natin yung weight ng slab. Tapos binigay din yung properties ng beam natin. So magsasolve din natin yung self-weight ng beam. Tapos binigay sa atin effective depth, D, 400 mm. Yung D prime natin kung kailangan ay 50 mm. Tapos tinatanong sa atin, determine the required steel area for tension bars. So tension bars lang tinatanong, pero hindi ibig sabihin niya na single lang ito. So, ang tinatanong lang kasi ng problem, determine the required steel area for tension bars. Pero hindi sinabi na tension only yung bars natin. So, isa pa, binanggit na determine the required steel area for tension bars in the middle beam. So, sa quiz namin, maraming nabaliw dito sa term na to, in the middle beam. So, tingnan natin yung beam natin. Yung iba pa lang kasunod ng problem, ibinigay lang naman yung properties ng beam natin. So, ito yan, yung Fy at F prime C. Yung unit weight ng concrete, binigay na rin. So, paano ba natin i-take ito? Determine the required steel area for tension bars in the middle beam. So, ganito lang yan, class. Kapag tinignan mo yung mezzanine floor system natin, dito sa axis na to, dalawa lang yung beam. So, walang gitnang beam ito. Kasi sabi dito, middle beam. Kaya hindi man sabihin ng problem kung anong beam yan. So, ito na agad yung tinitake natin dyan. Kasi, in the middle beam, di ba dito, sa mga beam na yan, merong gitna. Kundi ito, yung natirang may bilog. Pag ito naman yung tinignan mong axis, wala namang gitna yung beam. So, hindi ka dyan. So, ang sinasabi pala, i-design daw natin ito. Determine daw natin yung bars natin. Tapos, isa pa, sa problem na to, walang binanggit kung anong type ng connection ito. Hindi naman sinabi na fixed connection ito. So, ibig sabihin, i-assume natin ito as simply supported lang lahat ng beams natin. So, since simply supported lang ito, ultimate moment ito ay WL squared over 8. Ngayon, nilistan na rin natin yung mga kailangan natin. Yung superimposed dead load, superimposed load natin, yung dead load tsaka live load. Tapos yung dead load mula sa beam. Tapos yung dead load mula sa slab natin. Ibinigay din yung dimension, 7 meters. Tapos 3 meters ito, so 3 meters na rin ito. Ang pinapadesign yung portion lang na to ng beam natin. So paano ba natin i-take yung problem na ganito? Una, silipin muna natin yung distribution ng slab. So yung distribution ng slab, kapag kinuha natin yung ratio ng slab natin, yung ratio nito ay 7 over 3. So, ito ay equal sa 3.7 over 3. 7 over 3. Ito ay equal sa 2.33. So, greater than 2. Therefore, ito ay one-way slab. Since one-way slab ito, huwag kang mag-alala, class, hindi pa ito yung one-way slab ng RC. So, ito yung galing pa lang sa theory. Yung pag-compute pala ng tributary area. Since ito ay one-way slab, ang ibig sabihin nun ay one-way bending. So, paano bang ginagawa yung one-way bending? Ganito lang po yan, class. Paano, makinig lang dito. Since one-way bending pala ito, ang sinasabi lang ng problem, yung way ng bend, yung tributary width daw nitong
nung figure natin ay ganito lang. Rectangular. So, ibig sabihin, yung bigat na to, nung i-highlight ko, ito, yung area, nung hinighlight ko na to, yun yung bubuhatin nung middle beam natin, nung pinapadesign natin na beam. So, yun yung bubuhatin nung beam na hinighlight ko na yun, yung orange, yung gitna. Kasi nga, one-way slab yan. So, aralin na lang sa theory yung tributary area. So, ganun lang yan. I-drawing ko rin muna. So, assume natin na gitna yan. Since since one-way slab ito, iti-take natin na yung kalahati nung portion na to ay bubuhatin nung beam natin na to. Tapos, yung kalahati naman nung slab natin na to ay bubuhatin din nung beam natin na to. So, ganito lang yan, class. Parang ganito yung principle behind sa one-way slab. Kunwari, class, meron 3 tao. Tapos, yung 3 tao na to, yung si person A, si person B, tapos si person B at C, merong binubuhat na something. Tapos si person A at si person B, meron din binubuhat na gamit din. Ngayon, kung titingnan mo, mula dyan, si person A, ang binubuhat lang niya, yung kalahati lang nung binubuhat nilang dalawa ni person B. So, ang mapupunta lang sa kanya na bubuhatin ay ito. Yung portion lang na to. Ito. Pero si person C naman, ito, si person C, ganun din kay A, ang bubuhatin lang niya, yung kalahati lang ng binubuhat nila ni person B, ito, yan lang ang bubuhatin nila. Pero kung titignan mo, si person B, since siya ay bumubuhat sa katulong si person A, tapos bumubuhat din siya katulong ni person C, ang binubuhat niya na bigat, ng mga total na binubuhat nila ay ito. Itong portion na to, tsaka yung portion na to. So, kung iti-take natin sa slab natin, kung papangalan natin ito na beam A, tapos ito si beam B, ito si beam A, ito si beam B. So, ang bubuhatin niya na portion ay yung portion na to. So, pangalanan ko rin muna to na si C. Ito muna si C, si D, ito si E, tapos si F. So, ito si C, ito si E, ito si D, tapos ito naman si F. So, makikita natin na si beam AB, ang binubuhat niya ay yung kalahati nung portion na to. So, ang binubuhat niya yung kalahati nung portion ng slab A, B, C, and D. Yan yung nasa right side niya. Yung sa left side naman, mapapansin mo rin na ang binubuhat din niya ay yung kalahati din ni beam A, ay ni slab A, E, B, and F. So, kalahati. So, ibig sabihin, ang total na binubuhat niya, kalahati ng isa, kalahati ng isa. So, 3 meters yung isang span na BF, 3 meters. Ibig sabihin, ito ay 1.5, ito. 1.5. Tapos ito rin, 1.5. So, ang total na binubuhat niyang span ay 3 meters. Tapos, yung binubuhat naman ni beam CD ay 1.5 meters yung tributary area niya, tributary width niya. Yung binubuhat naman ni beam EF, yung tributary width naman niya is 1.5 din kasi yung matitira na lang. So, ipakita ko na rin siguro yung shade para kay beam CD. So, si beam CD, Si beam CD, ang tributary width na binubuhat niya ay ito. Tapos si beam si beam EF, ang tributary width naman na binubuhat niya, ito lang. Tapos isulat ko na rin para malinaw. Ito siguro
ito ay 3 meters kasi 1.5 tsaka 1.5, 3 meters, 3.0 meters. Ito naman ay 1.5 meters. Ito rin ay 1.5 meters. So, ganun lang ito yung pagkuha ng tributary width tsaka tributary area. Baburahin ko na yung mga tao nating class. Alam mo naman, napakalupit ko mag-drawing. Pero naintindihan mo naman class to, okay na yun. So, ayan class. Ang kailangan natin makuha, since given naman na yung superimposed load, ang kailangan na natin makuha kung gaano kabigat yung binubuhat ng beam AB natin mula kay slab, tapos yung self-weight pa niya. So, i-determine natin una yung dead load para naman sa slab. Ang goal natin, may convert natin into uniformly distributed load. So, binigyan tayo unit weight ng concrete, 23.8, multiplied by yung cross-sectional area. So, yung slab natin, ang cross-sectional area niya, kung i-drawing natin yan, ganito po yan. Ito yung slab. So, ilagay ko rin si beam siguro. Si beam. Tapos, yung superimposed dead load, ilagay ko na rin siguro. Tapos, si superimposed, si live load naman, ilagay ko na rin. So, eto si live load. Tapos, eto si superimposed dead load. Tapos, eto naman yung self-weight nung beam. Self-weight nung slab. Tapos, syempre, yung galing pa sa beam, yung self-weight naman ni beam. So, yan yung mga total na binubuhat nung beam natin. So, isa-isay natin. Doon muna tayo sa self-weight ni slab. 23.8 multiplied by yung binubuhat ng slab natin, anong beam natin, tulad ng pinag-usapan natin ay 3 meters na width ng slab. So, 3 meters, ang thickness ng slab natin binigay 150 mm, so 0.15. Equal ito sa 23.8 times 3 times 0.15. Equal ito sa 10.71 kilonewtons meter. Ngayon, yung isa naman, yung dead load naman mula sa self-weight ng beam natin ay equal sa 23.8 unit weight ng concrete multiplied by cross-sectional area ng beam natin. Sabi, ang total height daw ng beam natin ay 450. So, mag-ingat lang between total height at effective depth natin. So, yung total height natin, total height ay 450. So, 0.45 multiplied by gaano ba kahaba yung beam natin? So, 7 meters. 0.45. Tapos, ano ba yung base ng beam natin? So, yung base ng beam natin ay BW 0.2. So, 23.8 times 0.45 times 0.2. Ito ay equal sa 2.4142 kilonewtons meter. So, bakit ba hindi yung 7 meters ang ginamit natin? Ang goal kasi nating class, makuha natin yung distributed load along o dun sa kahabaan ng beam natin. Ang gusto natin, makuha natin kumbaga yung portion na to, yung UDL na papatong dito. So, paano ko kumpitin yun? Yung self-weight niya dapat na kumalat dito sa kahabaan ng beam. So, mula sa unit weight, tas multiply mo para ang matira yung weight niya na under UDL, multiply mo lang sa cross-sectional area mismo nung beam natin. So, ganun lang natin ito i-take. Since meron na tayong dead load, tsaka yung ng slab, tsaka yung dead load ng beam natin, kailangan na natin i-convert ngayon kasi kung mapapansin mo, naka-kilopascal yung mga binigay sa ating ng problem. So, ito more or less galing sa NSCP. Kapag sinilip mo kasi yung NSCP class, nakalagay doon ay mga kilopascal, depende sa finish. Kunwari, naka-floor finish ito, naka-tile finish ito. So, mga ganun-ganun. Depende yan, masisilip mo sa code, naka-kilopascal. So, i-multiply mo lang yon sa tributary width. So, yung superimposed dead load natin ay equal sa 5.5 kPa multiplied by tributary width na 3 meters. 5.5 times 3 ay equal sa 16.5
0.5 kilonewtons per meter. Yung live load naman natin ay equal sa 6.5 multiplied by tributary width lang din. So, 6.5 times 3, 19.5 kilonewtons per meter. Since kumpleto na, meron na tayong superimposed dead load. Yung live load din, meron na. Tapos yung galing sa slab, okay na rin. Yung self-weight ng beam natin, okay na rin. So, panahon na para kunin natin yung ultimate load. Ultimate load ay equal sa 1.2 dead load plus 1.6 live load. Since meron naman na tayong dead load, ito ay equal sa 1.2 multiplied by yung sama-sama nilang weight, 10.71 plus 2.14, 142 pala, plus 16.5 plus 1.6 multiplied by yung live load natin na 19.5. Ang ultimate load natin ngayon ay equal sa 1.2 times 10.71 plus 2.142 plus 16.5 plus 1.6 times 19.5. Ito ay equal sa 66.4224 kilonewtons per meter. Ulitin ko, hindi naman ibinigay kung anong type ng connection, kung anong type ng support. So, i-assume natin as simply supported. Mu equals WL squared over 8. Ito ay equal sa 66.4224 times 7 squared kasi yung length ng beam natin divided by 8. So, 406.8372 kilonewtons meter. Baka pala class hindi malinaw yung sa figure natin, pero ito yan. 7 meters ito. Ito naman ay 3 meters. So, yung pagitan lang ng dalawang beam yon. So, 6 meters yung total length ng E to C. Ayan. Na-compute natin, 406.8372. So, yan yung i-design natin. Ngayon, since binigyan tayo ng D dito, tsaka D prime, so ako class, medyo mapapaisip na rin ako dyan kung baka doble ito. So, kesa computing ko muna sa singly, tapos i-check ko sa AS Max, ang gagawin ko na lang dito, i-check ko na agad sa AS Max ng singly kasi kaduda-duda dahil may D prime na ibinigay. Di ba dalawa naman, pwede mo i-check sa, computing mo muna yung capacity, mako-compute mo yung AS, tapos check mo sa AS Max, pwede yung solution na yon. Pero dito class, since binigay na yung D prime, so may chance na ito na magdoble na. Based lang sa experience ito, so i-check ko na agad ito sa doble. So para ma-compute ito, para masabi ko na doble, dapat yung MU actual ay mas malaki kaysa sa MU capacity ng singly na 3/8 yung singly na tension controlled region para masabi ko na doble. So, kailangan ko muna, since meron naman na akong MU actual, yung galing sa load, ang kailangan ko na lang hanapin yung MU capacity ng singly tension controlled. So, yung MU max ng singly tension controlled region. So, Cmax equals 3/8 kasi design ito, 3/8D equals 3/8 times yung effective depth natin. Binigay ng problem yon 400 times 400, 150 millimeters. So, masasolve na natin si Amax. Si Amax ay equal sa, since meron naman tayong F'C na 35 megapascal, so yung beta factor natin, kailangan natin computein. So, i-ano natin dito, beta factor ay equal sa 0.85 minus 0.05 over 7 multiplied by 35 minus 28. So, ang lalabas dito ay 0.85 minus 0.05 over 7 times 35 minus 28, 0.8. Since meron na tayong beta factor, kunin natin si Amax. So, 0.8 times 150. Amax natin, 120. Tapos, computein na rin natin si MU max. MU max for singly tension controlled region ay equal sa 0.9, syempre yung reduction factor, 0.85, F prime si natin 35, A max natin is 120, multiplied by yung base natin, ay yung BW natin ay 200, multiplied by effective depth natin. So, effective depth natin ilan?
400 minus A max 120 over 2. So, MU max natin ay equal sa 0.9 times 0.85 times 35 times 120 times 200 times 400 minus 120 over 2. So, ito ay equal sa 218.484 kilonewtons meter. Since yung MU natin, yung MU max for singly tension controlled region ay mas maliit kaysa MU actual, therefore, i-take natin ito as doubly. Kasi yung capacity ng singly natin na tension controlled region, which is yung ideal na region, ay mas maliit dun sa actual natin. So, kailangan ng extrang bakal natin sa tension side. So, doubly ito, class. So, compute na natin. Since double ito, compute na rin natin si AS max. Summation forces horizontal is equal to 0. 0.85. F prime C natin is 35. Yung A max natin is 120. Multiplied by yung base natin na 200. 200 nga ba yung class? So, ayan, tama, 200. Multiplied by, equals yung AS max kasi A max yung pinalit mo, so AS max ang lilitaw. FY natin ay 276. So AS max for singly, note ko na lang dito, singly tension controlled region, ito ay equal sa 0.85 times 35 times 120 times 200 over 276. So, 2586.957 square millimeter. So, kung naman class, dito lang naman possible magkaroon ng difference yan. Kung sakali na 3 over 7 user ka, so papalitan mo lang ito as 3 over 7B. So, may makakompute kang bagong C-max, may makakompute kang bagong A-max. Tapos, since 3 over 7 ka, ito, kukumputin mo na yan under 800 megapascal na FS. So, hindi na 0.9 yan kasi transition control yung 3 over 7. Diniscuss ko na rin yan doon sa video natin dati, singly. Tapos, mababago lang yung MU max mo. So, yung MU max mo naman, i-compare mo pa rin sa doubly. More or less yan, doubly pa rin talaga ang lilitaw. Tapos, lilitaw na yung bago nating AS max. So, ganun lang yung magiging procedure mo kung sakali na 3 over 7 user ka. So, 3 over 8 kasi mas okay yun. So, dito na-compute na natin si AS max natin for singly. So, ituloy natin. Since meron yung capacity ng singly natin under tension controlled region ay 218, tapos yung kailangan niyang i-resist ay 406. So, magkakaroon tayo ng excess moment. Yung excess moment natin ay 406.8372 minus 218.484 equals 406.8372 minus 218.484. So, ito ay equal sa 188.3532 kilonewtons meter. So, ito yung sobrang moment na kailangan resist ng additional natin na tension bars. So, i-design natin yung tension bars. ME o excess moment equals reduction factor MN. Yung excess moment natin ay 188.3532 kilonewton meter. So, exponent 6 equals, since ang reduction factor natin sa singly ay 0.9 na to, so 0.9 na rin ito. Multiplied by AS2, multiplied by yung FY natin na 276. Tapos, since yield kasi yung tension controlled region natin, so 0.9 kasi yung ginamit mo, so automatic yield din na stress ito. So, yielding stress ito. AS2, AS2 tas FY multiplied by, diniscuss na rin natin ito, hindi ko na ipakita, yung effective depth natin dito ay 400. Tapos yung D prime natin, class, yung D minus D prime lang ito ha. D minus D prime. So yung part na yan, kung medyo naguguluhan, diniscuss ko yan sa bungad. So balikan mo na lang. D prime natin na 50. Ay, sumobra. Minus 50. So yung AS2 natin ay equal sa
188.3532 exponent 6 equals 0.9 times AS2 times 276 times 400 minus 50. So, solving lang natin. Si AS2 natin ay 2166.4734 square millimeters. So, solving na rin natin kahit hindi naman hinahanap ng problem. Solving na rin natin si AS prime. So, check lang natin. Check FS prime. Fs prime equals 600 multiplied by C minus D prime over C equals 600 multiplied by yung C natin, 150. 150 minus yung D prime natin, 50 over 150, 400 megapascal. So, greater than Fy ito kasi Fy natin ay 276. So, nag-yield din. Therefore, kapag nag-summation force horizontal ka, napakita ko na lang din, si AS2 Fy equals AS prime Fs prime. Kaya lang, yield kasi yung Fs prime natin ay yield din. Wala namang ibinigay sa problem natin na another Fy for compression bar. So, i-assume natin na yung Fy ng tension bars ay equal sa tension sa Fy ng compression bars. E di makakancel lang yung dalawang Fy. Mako-conclude natin ngayon na si AS2 ay equal sa AS prime. Pero hindi naman hinahanap ito, class. Pero sobrang lakas mo kasi, pinalitaw na natin. So, ang hinahanap ng problem natin talaga ay you determine the required steel area for tension bar. So, yung AS rec lang for tension bars. So, computein lang natin. AS rec ay equal sa AS max ng singly tension controlled region plus yung AS2 natin. So, yung AS rec natin ay equal sa AS max natin kanina, 2586.957. So, ito yung class. 2586.957 plus 2166.4734, 4,753.4304 square millimeters. So, palitawin na rin natin yung number of bars. Number of bars natin ay equal sa 4753.4304 over pi over 4. May binigay bang diameter ng bars natin? So, walang binigay. Ako na siguro mag-assume. Tama ba? Wala nga pa binigay. Yan na lang nga. So, i-assume na lang natin na yung diameter bars natin ay 25 mm. So, squared equals 4753.4304 over pi over 4 times 25 squared. 9.684 pieces or approximately 10 pieces for tension side. So, tension side. For compression side naman, N equals yung AS2 natin, 2166.4734 kasi equal ito sa AS prime over pi over 4. So, 25 mm na rin yung i-assume ko na gagamitin equals 2166.434 over pi over 4 times 25 squared. Ito ay equal sa 4.413 pieces or approximately 5 pieces. So, ito naman yung nandun sa compression side. So, yung discussion nung iba nito, yung principle behind compression bars, diniscuss ko rin sa introduction. So, pakibalikan mo na lang, class.